So, our Bible verse for today is Joey. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Tungkol ito kasi sa relationship ng nanay, lalo na sa akin, di ba? Mag-ina Mother. tayo sa mother and daughter, ganun, sa ating dalawa. Hindi lang sa daughter, kundi sa son, ganun, di ba? Ang pinapatungkol dito ay yung spiritual. Napakalagi kasing bahagi ang spiritual kasi sa tao, kung halimbawa, sasabihin lang natin in a way na galing lang talaga sa magulang o kaya katulad sa akin, sasabihin ko na ganito anak, maging mabuti kang anak or whatever na. Words Kung, by words lang at saka yung pansarili ko lang, yun yung kaalaman ko. Pero iba pa rin pag spiritual talaga ang Paano mo nasasabi nga spiritual mo pag-train mo sa bata? ang spiritual pag-train kasi noon pa man nasa sinapupunan ko ikaw, Mhm. ang nangyari noon nung ako'y magbalik loob sa Diyos, ano na, yung talagang sinanay na kita doon sa Word of God. Gusto ko noon, pag sinasabi ko, halika na anak, punta na tayo, mag-attend na tayo ng gawain. Gaganon ako yan sa'yo, sabi ko ganun sa iyo. Sa nagbuntis ka sa akin, bago pa ako ipanganak is na-renewed ka na talaga sa Christianity. Nasa Christianity na rin kasi Okay. ako. Plinano mo ba ako? Plinano mo nga magkaanak or pinangarap mo magkaanak? Noong mga kapanahonan, nangarap din ako, pero in a way na hindi ko rin kasi akalain talaga na magkakaroon talaga ako ng yung anak ba. Kasi during that time, sabi sa akin ng doktor, manapis na yung aking ovary. Tsaka ilang taon ka na nun? 30? Mga 30 plus na ako. 36, 35. Hmm. Ganon. Accidental, hindi ko naman talaga gustong mag-asawa. Di mo Hindi nga wala talaga akong plano talaga mag-asawa during that time. Wala na tayong magawa. Talagang kumbaga nandyan na. Di ba? Yung sa pakikinig ko ng salita ng Diyos sa PICC, doon ko na yun nalaman kung ano yung nagagawa kong kasalanan, yung that time na wala pa ako sa Panginoon, hindi ko pa kilala ang Panginoon, doon ko lang nakita sa aking sarili na kung ay, di pa pala ako talagang mabait. Yung mga ganong bagay, di ba sa akin. Kaya ang nangyari, yung time na yun na yung gusto ko mag-attend sa gawain ng Panginoon. Sabi ko sa iyo, anak, punta tayo doon sa gawain. Sabi ko gano'n. Tapos nakikinig. Nasa tiyan lang ako Nasa tiyan ka lang. Sabi ko, anak, punta tayo. Ligo na tayo, anak, sign in, ligo na tayo. Alam ko na kasi pangalan mo kasi gusto-gusto ko talaga yung pangalan na yun na sign in. Ganun. Sabi ko ganun, anak, punta na tayo sa gawain ng Panginoon. Magikinig tayo ng salita ng Diyos. Sabi ko. Tapos ito pa, sabi ko ganun, pag nandun ha, makikinig ka ha. Ganun yung sinasabi ko sa kanya. Sa iyo. Ini-involve mo talaga sa pag-attend mo sa Ini-involve kita talaga. kahit di Tapos, pa ako buhay. amen. Tapos ngayon, ang nangyari, pag nasa bahay na tayo, nakikinig tayo ng mga Radyo? Christian, mga Mga Christian songs. kanta. Mga kanta, meron kasi akong tapes yun. So, parang yung train up a child mo, train up a fetus pa. O sa Ay, fetus pa, oo, sa fetus pa di talaga. di Grabe. pa ano eh, Mm. di pa talaga child eh. Pero di ako marunong, di ako marunong mag-alaga sa bata. Kasi normal yata sa isang tao na pag Oo, pag nag-asawa, hindi pa first time. marunong mag-alaga. First time. Paghawak nga na parang nangingilag pa ako. Mm. Paghawak siya, baby ka pa, paano kita hawakan, paano kita alagaan, di ba? Parang inosente pa ako talaga sa ganung bagay. Kaya natatawa din ako minsan sa sarili ko. Pero aywan ko, kung bakit ba nagagawa ko yung na gusto ko, ganun, palagi tayong ganun, ang routine natin palaging ganun, nakaligo na tayo, kailangan, kasi kaharap tayo Communication. kay Lord, kapaligo tayo na, ganun ang ginagawa ko, yun, tapos makikinig ka ng salita ng Diyos, kaya doon pa lang, sa fetus ka pa lang, may word of God ka na, Natanim na. ganun yun. May tanong ako, ano pala yung
turning kasi sabi mo bago ka pa mabuntis, Mm. wala ka pa sa Diyos. Mm. Pero nung nabuntis ka, nag-start ka na magkaroon ng Christian life. Anong pangyayari sa buhay mo? Pinagdaanan mo? Bakit nag-decide ka na kilalanin si Jesus or ang Diyos? Nag-decide ako na kilalanin nung nasa Thailand pa ako. Okay. Kasi Hindi ka pa buntis? hindi pa. Nakakatuwa kasi during that time, wala ko kaalam-alam sa Diyos. nangyayari sa 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 buhay ko, buhay. yung that time eh. Kasi meron, Anong ginagawa mo pala muna sa Thailand? Bakit ka nasa Thailand? nasa Thailand ako, umaawit ako, dati kasi Singer, akong singer oo. nung araw. Oo. Yung mga kapanahonan yun, ang talagang buhay ko, kanta lang ako nagkanta, ganun lang din ako, yung para okay lang kasi pangarap ko kasi talaga yun. Tapos dumating na ako sa punto na kung saan ay nagkasakit ako. Kasakit talaga ako that time. Tapos doon na ko na parang gusto kong mayroon something sa akin na gusto kong gawin sa buhay ko that Parang time. may kulang. Parang may kulang. Naghahanap ka na. Oo, Pero sabi ko, before, di ka naghahanap. Nung time lang na yon. yung time na lang yun, Na yun, naghahanap oo. ako doon. Yung pa lang sa Thailand, Pero naghahanap before, na ako. wala kang ganon. Wala pa ako niyan kasi gusto ko Okay lang naman yung buhay kumanta. mo. Kasi okay naman ako, ganun-ganyan. Masarap ang pagkain. Di ba kasi sa Oo. hotel, magandang, masasarap pagkain doon. Talaga kumbaga kakain ka na, matutulog, mag-ensayo May ka naman pera ka kanta, pa. may pera pa. Ako yung mga Oo. ganun, di ba? So wala lang sa akin. Alam mo, ang naging susi kung bakit ako nag-start na para bang, yung kulang na yun, parang unti-unti ko Hinahanap, nakikita. oo. Yung nakikita ko Oo. na, may dalawa na babae na doon sa bahay namin. Kasi Thailand pa din yan. Thailand. Mayroon kaming bahay doon na, doon kami lahat ng mga singers. Mm. Tapos, pero kasama yung dalawang yan na receptionist sila doon sa Thailand, sa isang hotel. Itong ginawa ba nito, umaalis sila sa bahay. Ito nakakatuwa. Sabi ko ganun. Wag na ninyong lilinisin ang kwarto nyo ha. Sabi ko ganun. Ako nang bahala sa mga kwarto nyo. Sabi ko ganun. Alam mo, umaalis sila. Ang ginagawa ko, lilinis ako, punta ako. Abay, nakita ko doon sa doon sa kalang bed. Di ba yung bed, meron nyo dito, sa likod Headboard. na headboard. Oo. Sabi ko, El Shaddai. Sa kanila yun. Sa kanila Ay, yun. yung panyo or? Panyo. Panyo. Mm. Oh. Sabi ko, El Shaddai. Dala ko naman Oo. yung aking broom. Sabi nga yung tapos pagdating ko doon, Galing ah. basahin ko, El Shaddai. Siyang naghahangad Wala, kinikilabutan ng pagkup-kup. Sabi ko ganun. Galing ah. Ano kaya ito? Umalis ako. Aywan ko ba kung bakit pinabalik ako na, hindi ko alam kung Curious bakit. ka. Oo, balik ako. Ulitin ka. Ano kaya itong nakasulat? Pero hindi ko naintindihan yung Kasi, ibig kakaiba sabihin. kasi yung Ito na. Nung binabasa ko na, sabi ko ganun. Ay, ang binasa mo yung ilalim, yung Psalm 91. Hanggang Kaya doon ka sa dulo. na-curious kasi hindi mo naman alam yung meaning ng El Shaddai eh. Hindi ko rin alam. Binasa mo yung Nung Psalm binasa ko na, 91. Wow. ay, alam mo ba? Grabe. Binasa ko Gigilabot. hanggang sa dulo na talaga. Oo. Binasa ko talaga. Siyang naghahangad ng Tagalog pagod, at least Tagalog. mas klaro Oo. talaga. Pero sa panguna, di ko alam. Basta Oo. alam ko Tagalog. Binasa mo na lang. Pagkatapos, umalis ako. Alis na ako. Yun na. Sumunod na araw, itong dalawa, ate, mayroon ako ditong tape. Sabi yung ganon. Pakinggan mo ito. Sabi niya sa akin. O sige, andun sina Martin Rivera, yung iba't ibang mga sikat na kanta. singer, mga Oo. kanta. Pero alam mo, pagkagaling ko siya sa trabaho, tapos pagdating ko sa bahay, ewan ko ba kung bakit Naiisip mo? yung hindi. Yung ang nangyari sa akin, yung kanta na sa bandang dulo na kanta, yung kanta Yung na, tape yan na ginaganyan. yung ginaganyan na, pinapatugtog ko yun. Cassette. Sabi ko, ang ganda nitong kanta no sa dulo. Hindi ko yung pinapansin, doon ko yung matagpuan ko doon na parang okay itong kanta. Sabi ko, in his time. Ayun yung kanta. Yun. Hindi, ang nangyari, hindi ko alam, inobserban lang pala ako, baga ko matulog, parang ganun. Hindi ko na impisahan.
Wala na sila Barte ni Vera, wala na. Napansin ko yung sarili ko, doon na ako sa ano, yung kinis Nag-focus time lang ka. talaga. Oo, Palagi, nag-focus ka dun. aywan ko ba bakit? Parang ang sarap Sa ng pakiramdam pakiramdam. ko ng in Oo. his time. Oo. Ganong ano, sabi ko, ulit-ulit ako, hindi ko rin alam ba't ako nag-inulit-ulit. Gabi-gabi yun, basta pag uwi ka sa bahay, ganon-ganon. Sila, inobserbahan lang pala nila ako, hinaya Oo. lang nila ako. Pero may nung nakausap mo sila, may intention talaga sila na Meron. akayin ka. Akayin. Wow. Kasi yun din naman ang ginagawa ko ngayon. Nag-aakay na rin ako pagkatapos na magbalik yung Oo, ako ang eh. galing. Naalala mo pa sila kung sino sila? Di ko, alam ko mga mukha, pero mga pangalan na Galing. Parang mga anghel lang Parang na. mga anghel yata silang Naalala mo dalawa. lang sa Oo. mukha. Oo. Pero Hindi ko naman galing ako, ano. hindi ko na alam. Pero hindi ko rin kilala yung Brother Mike. Oo. Ito na nakakatawa na. Ito na, ang nangyari na sa akin, doon sa Thailand, nagkasakit ako. Okay, Yun na yun, emphysema. Emphysema. Yung emphysema na yun, yung sakit na yun, ay galing yung sa pag-inhale ng mga Mga sigarilyo, smokes. Oo. mga smokes. Parang second hand, ano ka, Mm. second hand smoker, parang na-inhale mo. Na-inhale, oo. Kasi that time, mayroong isang area sa hotel na pwede akong kumanta, ganun doon. Tapos, Pero, nag-iinuman. wala lang, o nag-inuman, Oo, pwede may picture, magsigarilyo. may picture ka niyan, pwede ko pakita. Oo, mayroon ako niyan. So ngayon, makikita mo yan dyan. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko ganun, ano kaya ito? Sabi ko, nagkasakit ako. Tapos nangayayat ako. Tapos during that time, nung nag-ano ako, sabi ko, gusto ko talagang pumunta sa simbahan. Pero wala doon sa Thailand. Walang mga, Kahit Catholic, wala wala. kasi mga Catholic church ako doon wala na, pa din, doon. oo. Tapos nung ano na, punta ako, nakita ko yung malaking church doon, pero hindi ko alam kung kaninong church o whatever. Sabi niya sa akin, sabi ko doon sa isang Wow. nagbabantay, sabi ko, sir, can you open the church? Oy. Sabi ko, is this church? Sabi niya, yes, this is a church. Sabi niya sa akin, sabi ko, Pero anong church yun? born again. Born again? Oh, yun, Okay. yun na yun. Di ko Di mo rin alam. Di ko rin alam na Oo. born again din. Ito na, nung sabi niya, yeah, okay, you can go inside. Mm. 12 o'clock, yun, ng tanghaling tapat Mga Thai yun. Ay. 12 o'clock yan, ng tanghali ako nagpunta yan. May trabaho ka pa rin yan, May. Nagtatrabaho Kasi hindi ako. ka buntis, di ba? Hindi Hindi naman ka ako pa buntis. buntis. Kasi ngayon nga, nagtatrabaho pa ka Doon pa dati. lang yung turning point pa. Tapos nung nandun na, yun, nagpunta ako, nung pasok ako. Pagpasok ko, cruise lang. Pero hindi ko alam na born again pala yun, hindi ko alam. Basta ganun lang, punta ako nung cruise lang. Hindi ko naman inintindi yung cruise eh. Basta alam ko, ang Diyos ang pinupunta ko. Para lang mas ma-feel mo siya. Oo. May ganun talaga eh. Ito din, isingit ko lang. May ganyan akong feeling. Nalala mo dati nung nare-renewed pa lang din ulit ako. Tapos lagi ko sinasabi, may gusto ko every morning dadaan tayo ng St. Peter Church. Oo. Kahit walang misa, 'di ba? Sabi ko, Mm. pero kung may misa, gusto ko umattend misa. Pero kahit walang misa, gusto ko daan lang tayo. Kasi parang may feeling ka na gusto mo maging mas close sa Diyos. Gusto mo mas ma-feel siya physically. Tapos yung nafe-feel mong physical na presence niya is through the church. Kasi pagpasok mo parang, uy, bahay to ng Diyos, di ba? Yung ganyan yung feeling mo. So kahit it doesn't matter kung Catholic or born again, basta ramdam mo na kasi ang andun gusto ang ko, Diyos eh. Diyos naman pinupuntahan ko eh. Okay, Ganun going ko. back to your Oo. kwento. Ganun, nanalangin ako. Umiiyak ako. Aram mo manalangin nung time na yan. Marunong Ay, ako kasi manalangin. nagtinuturuan pala kayo ni Lola dati, no? Nanalangin ako. Pero hindi yung direct. Direkta akong direct? nanalangin. Talaga? Kasi yung damdamin ko, ini-express ko sa kanya na, Lord, uwi muna Pero ako. nung bata kayo, naturuan kayo nila Lola na pwede kayo mag-direct ng prayer? Wala. Ang kasi, prayer, ibang prayer namin nung araw eh. Basta, kasi yung generation ninyo, parang Spanish era pa din, no? Hindi pa direct. Talagang may may mga prayers. Okay, go. Pero natuwa ako, ini-express ko lang kung anong nararamdaman ko, pero hindi ko alam na direkta Parang na ako. nag-open up sa kaibigan. Open ako, parang ganun. Sabi ko, Lord, pauwiin mo na ako sa gusto mo Pilipinas. na Gusto ko nang umuwi. Sabi kong ganun. Ilang taon ka na pala niyan nung gusto mo na umuwi? Ilang taon ka na sa Thailand? Hindi, bago pa kasi sa Thailand, Singapore, Malaysia. Ilang taon ka sa ibang bansa? Sa ibang bansa, 10 years. Kaya gusto mo na umuwi. 10 years, Grabe. oo. Ganon. Grabe, career pala talaga. Oo.
kumbaga nag-tenure ka as a singer. Ganun yun. Career pala talaga. Hindi ko, Mm. alam, actually, ngayon ko lang ito naririnig na ang tagal mo pala talaga nag-singer, ano? Ganun nga Okay, yun. go. Palagi akong ganun. Magkakanta ako ulit sa Oo. schedule ko, tapos pagkatapos punta na naman ulit ako pag 12:00 kasi open yung pag 12 So, parang o'clock eh. you're living a double life, 'di ba? Mayroon Nung time na. na 'yan. Mm. Kahit na hindi lang buo na worldly kasi Mm. nagkakanta ka sa bar eh, 'di ba? Oo. Tapos, pero at the same time, meron ka ng buhay na binubuo. Parang Mayroon may na. bago ng buhay na nabubuo Mm. kasi nagsisimba ka pag 12 noon. Pero Mm. kahit walang simba, walang misa, Kahit or walang misa, nandun ako. Oo, kausapin mo lang ang Diyos. kinakausap ko lang ang Ang Diyos, ganda, ang punta ako ganda. doon. Tapos ito na, nung nangyari na yun doon na nagpupunta-punta ako doon, naalala ko sarili ko kasi sa bahay, hindi bahay, sa pala, sa hotel, sa kwarto, may sarili naman akong kwarto. Kaya pala nakakadirekta na ako kasi during that time, pagigising ko sa umaga, wala man diyan mga rebulto or whatever sa Thailand, mahilig na ako doon sa diyan sa pader. Nakatingin sa Oo, nananalangin ako nakapikit. Pero hindi ko alam na yun pala ang panalangin nakapikit, yung talagang makaka-express ka na ng gusto mo na direktahan, di ba, yung mga ganun. Hindi ko naman kasi alam yan. Pero may tanong ako, nung bata ka ba, parang, mahilig ka ba mag-open up sa tao? Like, sa mga kapatid mo, kay mama mo, si papa mo? Alam mo, hindi ako Hindi. I ganyan. see. Kaya siguro may ganun ka na naging ugali na kahit wala kang makitang image, gusto mo lang mag-open up, magsalita kasi yun ang comfort zone mo. Mm. Siguro kaya ganun. Mm. Kumbaga ganun ang built mo na na kaya ka nakaka-direct, which is kung isipin mo sa bata ka, parang siya, hindi siya magandang trait kasi hindi ka open sa communication mo with your parents, Mm. sa mga kapatid mo. Pero ginamit pa yun ng Diyos para, okay, hindi ka open sa mga kapatid mo, pero sa akin magiging open ka. Mm. Sa akin makikinig ako sa'yo. Parang gano'n ang Mm. ginawa, Mm. nangyari yan lahat, it's because din nag-root pa din sa personality mo nga, yun nga, mas gusto mo mag-open up sa hindi mo nakikita. Kaya Mm. siguro, naging madali sa'yo mga mag-direct sa prayer. O so, balik tayo dun sa Thailand. Kung ano yung Okay. So, gano'n. Yun na nga sa Thailand. Sa pagkatapos mag-pray. paulit-ulit ko yung prayer, umiiyak ako sa Panginoon doon. Sabi niya, gusto ko na umuwi. Dumating ako sa punto na pinauwi talaga ako ni Talaga? Lord. Ilang taon pa bago ka mapauwi? Hindi, na lang yan. Ilang weeks na lang. Ay, dahil yun sa sakit, di ba? Dahil Na sa sakit. pinauwi ka na. So, gano'n, ang nangyari niyan, pinauwi talaga ako na, yun nga lang yung pagkasakit kong yan, may kasama na ko yung insomnia. Yung, Hindi ka makatulog. yun, kinakausap ako ni Chris. Anong reason? Bakit ka nagka-insomnia? May naalala mo ba sa tingin mo ano yung rason ba't ka di makatulog nung time na yan? Problemado ka ba? Marami akong mga pinagdaanan din sa abroad. Mga pinagdaanan Okay, ko. another story na lang yan. Oo. Kaya lang, ang kagandahan kasi niyan, hindi naman ako hinayaan ng Panginoon na mag-suffer ako with that kind of with that kind of problems or whatever. Kasi siya rin nagdala sa akin na ayaw din na niya ako na magproblema kasi may sakit na nga ako, di ba? Oo. So, ganun nga. Nung umuwi na ako sa Pilipinas, ito maganda na. Nung pumunta ako sa Pilipinas, doon pa kasi nakatira si Mama Chris mo, doon sa, sa Naiya. Mhm. Pumunta ko doon sa church kasi nagsisimba ako kasi, Malapit. Uy, malapit. doon sa church. Pagdating, PICC. hindi, doon muna ako sa doon Sa muna ako sa, Baclaran? Hindi. sa Naiya. Nag-church, Anong church sa Naiya? yung sa church, hindi ko matanda, pero nandun El Shaddai, doon ko May nakita si El El Shaddai Shaddai na, doon. oo. Pagdating ko doon, tinitingnan ko, ano ito? El Shaddai. Sabi ko gano'n. Iniisip ko parang Pamilyar. pamilya sa akin, El Shaddai. Nakalimutan mo na siya. Doon yung sa... Kasi di ba may Oo, insomnia tagal na. rin nga ako. Nagka-insomnia din So kasi parang ako. hindi pa pala tuloy-tuloy yun. May mga gaps pa rin May pala. gaps Oo. yun. Pagdating ko doon, sabi ko gano'n, El Shaddai. Iniisip ko ano yun. Siyempre, di ko naman alam El Shaddai.
alam ko naman Catholic Church, bakit sinabi ko, Lord, hindi ko alam yung El Shaddai, alis muna ako. Okay. So, hindi ka Oo, muna hindi pa nag-hesitate ka yan, muna. hindi pa yan siguro tayo nagbalik loob ako sa Diyos, Okay. gano'n na yun. Hanggang sa dumating na ang panahon na yun, yung na nga, yung talagang pagbabalik loob na ko kay Lord na Mhm. talaga, that time Mm. na kung saan yung April 15, Mm. 1995. Doon na ako. Wow, maalala pa. Alam Oh, mo may something sa April 15 talaga. mm, Kasi April 15 ikaw, 'di ba? Ano mm. mo, renewal mo sa El Shaddai. Tas April 15 Cavite, kala Pastor Mon. Yes. Iniisip ko kung ano din yung renewal ko yung ako. Kung anong date. Ang Feeling ko June ako April eh. 15 ka pa rin kasi nung punta tayo din kay Sa Pastor Cavite Mon nga, sa Cavite, oo. Sabay tayo nun. kasabay Dun tayo talaga diyan. ako yung nagtanggap ako ng ito, Mm, tanggapin mo si Jesus Christ mm, ng Lord yun and Savior. Savior. Pero siyempre, tanim na naman yun kasi hindi pa ako totally talagang, Mm, nung bata lang ako nun. Pero mm. may something talaga sa April 15, ano. So dun yun na nag-umpisa na ako dun sa pag-April 15, yun yung buntis nga ako, 2 months pregnant ako sa'yo. Tapos yun na yun yung kuan na, nag-attend ako, gano'n ginagawa ko. Tapos yung yun nga, sinabi ko nga sinapalagi kita sa salita ng Diyos, 'di ba, pakikinig sa mga Christian songs, mga gano'n. Hanggang sa lumaki ka, kahit nga lang no'n, ginagawa ko no'n, nakaano ako eh, yung naglalagay lang ako ng kuan do'n, ng plastic para Oo. nakahiga ka lang do'n. Oo, naalala ko Hmm. yan. Yan yung mga moments na gusto kong balikan. Kaya nung pumunta tayo sa PICC, ay bago ako mag-exam, board Hmm. exam, 'di ba nagpunta tayo Oo. nag-ICC. Yun yung sabi ko, "Simi, bili tayo ng yung latag, 'di ba? Bumili Hmm. tayo panlatag." Kasi sabi Oo. ko, "Wag na tayo umupo sa upuan, wag na tayo Hmm. kuha ng upuan, maglatag lang tayo." Kasi yun yung nare-recall ko na umuulan sa Hmm. PICC, Hmm. naglalatag lang tayo, tas may payong, tas Oo. may itlog. 'Di ba Oo. yung dala nating pagkain, itlog tsaka tubig. Oo. Tapos kakain lang tayo ng lugaw dun Oo, sa oo, gilid. oo. Yun yung naalala ko kaya yun, nare-recall ko pa yan. Kaya isang biyaya sa Panginoon Salamat talaga po. that time. Kaya nakakapagpakinig ka pa rin ng salita ng Oo. Diyos. Kahit sabihin pa natin na hindi, baka Hindi sabihin pa ng iba na hindi nakakaintindi. Totoo nakakaintindi. yun, totoo. Pero once na ang tao napaplant na ng salita ng Diyos, Mhm. the work is working. Alam mo ang very relevant ng plants sa paano ini-explain ng Diyos yung faith. Mm. Kasi pansin mo, binhi, 'di ba? Mm. Magtanim, binhi. Mm. So, kung titignan mo yung binhi, 'pag magtanim ka, tapos 'pag inalagaan mo siya, namumunga siya, 'di ba? Mm. Tapos 'pag namunga, syempre hindi magsa-stop yung didilig, pag-aalaga. Kasi Mm. puwede siya mamatay. Pero Mm. kung tuloy-tuloy, makikita mo nagkakadahon na siya, hanggang Mm. sa nagkakatangkay, hanggang sa Mm. nagkakaroon na ng puno, Puno. hanggang sa lumaki. Tapos 'pag lumaki, nagkakabunga pa. Alam mo yung Mm. sobrang relevant talaga ng image ng plants pagdating Mm. sa pag-ano ng faith, which is Mm. kung ihahalin tulad, wow, Tagalog. Ihahalin tulad natin sa pagtatanim ng mabuting balita Mm. sa tao, like kagaya niyan, train up the child, 'di ba? Hindi siya basta-bastang train up yung sinabi mo kanina na Mm. talagang i-aano mo na lang, sasabihin mo lang yung dapat at hindi niya dapat gawin, Mm. yung dapat niyang malaman sa hindi niya malaman. Kasi Mm. ako personally, sa perspective ng anak, malaki ang participation ng mga magulang when it comes to the faith of their children Mm. talaga. Sobrang importante yun talaga. Amen. Hindi lang siya yung paaralin mo, Mm. tapos akala mo nakabuo ka na ng matinong tao. Mm. Hindi eh. Ano talaga, unti-unti, kahit nasa tiyan pa lang, yung prayer mo pa lang na yun, nandun na Mm. yung train up a child, nabuo na yun. Kaya nga na-bless ako kanina nung sinabi mo na nasa sinapupunan pa lang ako. Kasi Mm. parang kay Jeremiah, Mm. di ba? Mm. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Yes. I appointed you as a prophet to the nations. 'Di ba? Alam ko, ang story nito ni Jeremiah is hesitant siya
sa kanya kasi sabi niya, paano nila ako papakinggan, bata ako. Mm. So parang sinasabi ng Diyos na, bakit ka mag-aalangan na before ka pa man nga maging tao, bago ka pa maging ganyan, alam ko na yung mga kakayahan mo, tas ngayon ka pa magda-doubt, 'di ba? Ang ganda lang na parang prepare ka muna niya Mm. bilang individual. Mm. Hindi ka pa buntis 'di ba? Mm. Hindi ka pa buntis ng nakilala mo ang Diyos. Ang purpose mo to become a mother. Pero bago ka maging mother, prepare ka niya. Mm. Kaya ka nagkaroon ng feeling na parang may kulang sa buhay mo. Mm. Kasi yun yung way ng Diyos para i-draw near ka niya Mm. na eto ang purpose mo, Cynthia. Mm. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, Mi, na ang greatest purpose mo is to become a mother. Mm. Kasi ngayon, hindi lang ako ang nagiging anak mo. Mm. Nagiging mother ka din sa ibang tao. Nagiging mother. Kaya nga, kahit saan kami magpunta, mami ang tawag sa'yo. Kahit man lang sa palengke, mami. Oo. Di ba? Oo. Kasi may feeling na yung Mm. mga tao na mother-like ka talaga. Mm. Ibig sabihin, the Glory moment to God. glory to God, the moment na inaccept mo yung mission, Mm. yung purpose mo to become a mother nung Mm. nandun ka sa Thailand, Mm. which is hindi mo pa naman alam na mabubuntis ka kasi Oo. nung umuwi ka na lang sa Pilipinas, doon ka na lang nabuntis, di ba? Oo. So, hindi ka pa nabuntis pero inaccept mo na yung paglapit mo sa Diyos, hinanap Mm. mo siya. Doon pa lang, parang pinakita na ng Diyos na Mm. ito ang plano ko sa'yo. Yung, yung pag-yes mo, Mm. ano din sa akin, konektado. Mm. Kung hindi ka nag-yes Mm. sa Diyos, siguro ako din, wala. Parang Mm. hindi ako mapupunta sa direksyon na makikilala ko lahat ang Ginoo. Mm. 'Di ba? Alam mo yung gano'n. Mm. So, ito nga isod nga train up a child, diri parang hindi siya basta-basta na train up a child na ikaw mismo na magte-train sa bata. Mm. Mm. Wala kang foundation ng relationship mo sa Diyos. Mm. Kaya 'di ba, tinanong kita kanina, kung ikaw personally, ano ang turning point mo Mm. kung bakit ako nung pinagbubuntis mo ako, pumupunta ka sa church. It's because I wanna know what's the reason behind kung bakit mo ako dinala sa Diyos. Mm. Kasi ang gandang ano nun ang gandang testimony na kaya may mga magulang, may mga anak na train up sila Mm. sa Christianity or sa faith sa Diyos is because ang parents mismo nag-build na ng relationship sa Diyos. Mm. Kaya hindi na siya nagiging mahirap. Pero alam mo, ang share ko lang is bilang sa perspective ng anak, Mm. I never felt forced sa religion. Mm. I never felt na kailangan kong sundin yung anong klaseng faith na meron kayo. Mm. Growing up, nasunod ako kung saan kayo, o sa El Shaddai, or di ba, Mm. sasama lang naman ako. Mm. Pero, I know na sa sarili ko, wala pa akong personal relationship sa Diyos, di ba? Mm. Pero, ang kagandahan kasi dyan, hindi mo sa akin ever pina-feel na mali yung faith ko just because hindi pareha sa faith mo. Mm. Yun yung natuwa ako kasi alam mo, siguro alam mo din talaga, alam mo ba yun na magkaiba tayo ng faith? Yes, alam ko yun. Ano pala ang perspective mo nun na may mga times na niyayaya mo ako, di ba ilang beses yan, lagi ako tumatanggi dati. Mm. Tapos hindi mo naman ako pinipilit. Hindi, kasi ganito kasi ako, alam ko kasi na lahat tayo, ang Diyos may plano sa bawat isa. Hindi ko na ibig sabihin na ang plano mo parehas sa akin. Alam ko na yung ganyan. Tapos ang isa pa, kaya na hindi kita pinipilit, ang ginagawa ko na lang sa'yo, pinapanalangin kita Yes, na prayers. dumating yung panahon na kung saan ay kung ano ang kalooban sa'yo din ng Diyos mangyari at maganap sa'yo.
So, nung pinagbuntis mo na ako, pinanganak mo na ako, lumalaki ako na, tuloy-tuloy na eh. May relationship na tayo Nagtuloy-tuloy, sa Diyos eh. oo. Kahit si daddy naakay mo din dun eh. 'Di Mm. ba? So, growing up, lumalaki na ako, dun na tayo sa, ano yung pinaka naalala mo na sa tingin mo, nung time na yon meron na akong idea kung sino ang Diyos. Nung bata pa ako, hindi pa yung ngayon. Meron ka bang naaalala na pangyayari na nasabi mo, ay parang medyo nakakaintindi na si Sained na may Diyos? Mm. Kailan? Yun yung time na kung saan kasama na kita sa mga pag-pray over. Yun, sa gapas-gapas yan, yung sa Oo, mga oo, sa kahayagan. Okay, okay. kahayagan, yung 'di ba Sige, bigyan mo ako ng isang senaryo nag na masabi mo talaga. nagta-travel na tayo doon sa ang pinakamatindi, hindi sa gapas-gapas hindi pa masyado kasi naglalakad lang tayo doon. Okay. Pero ang kahayagan isang yun, masasabi ko Binabiyahe. talagang kumbaga yung biyahe na yun, kumbaga mahirap Malayo. kasi yun, nakasakay tayo sa Oo, sa karyatan yan eh. simula Hmm, sa pier, sa tabi. sa tabi. Tapos paikot 'yun, dadaan ng Mm, Unay, mm, dadaan ng Gapas-Gapas, tapos mm. yung part na maalon, okay, Maalon, okay, sige yun. kuwento mo na. Doon sa Parang mga alam ko na banda 'to. doon. Ngayon, ang pinakamatindi no'n na palagi kitang kasama kasi nagtuturo nga ako doon sa kayagan, 'di ba? Ako naggitara, ako rin nagtuturo ng mga choir, 'di ba? Palagi kitang kasama kasi nakakasama ka talaga kita. Tapos ito na, sumakay tayo, ito ang pinakamatindi. Yung sinasabi nila habagat, habagat, 'di ba? Parang Hangin. ganito, oo. Parang katulad nito, oo. Ngayon, Ulan na may hangin na malakas. pumunta tayo doon. Kasi ako maggigitara, 'di ba? Punta na tayo doon, nakasakay Alam mo ba, doon ko nakita yung faith mo, yung natutuwa ako sa'yo kasi kung tutuusin ang maalon talaga. Parang kung titingnan nga, natuwa nga sa'yo yung Yung driver. Oh, yung sa driver. baluto mo. Tapos nung sabi niya, "Itong batang ito tawa na ng tawa." Samantala yung mga sumakay dito, Kasabay, iyakan ng iyakan, pero ito hindi natakot. tumatawa. Ang sabi niya, yung alon, sabi niya, yung alon, andiyan, sabi niya gano'n, Padating nandiyan, na, pumapasok na. Sabi pa niya, "Mommy, basa ang na. sarap basa na ako, ang sarap ng tubig." Gano'n, gano'n na sabi ko, Hindi "Katawa ka lang." natakot, oo. Tapos mamaya na naman kasi bababa na naman ulit, Oo, tataas na akala naman, ako nung tataas. time na yun 'pag naalala ko, para lang naglaro. Hindi Oo, talaga ako natakot nung time na yun. wala kang Pero alam ano. mo nung nagbiyahe ako ng Palawang dati, umuulan din yung umuwi ako 'di ba noong Mm, 2022, mm, natakot ako sa ferry boat, yung mm, biyahe. oo. Tapos 'pag naalala ko natatakot ako sa ferry boat, naalala ko yung kinukuwento mo sa'kin na nung bata ako hindi ako takot sa malalaking alon. Hindi, Ta's nung tumanda lugod ako, saka ka naman natakot, natakot. oo. Mm, Sige kuwento mo na. gano'n. Yun nga, punta tayo doon, sine-share pa natin yung mga nangyari. Mm. Nagpapatuto pa talaga tayo Ay, doon oo, sa nagpapatotoo ako gawain. dati. Oo, Oo, bata bata pa ka ako. pa, marunong ka na magpatotoo eh. Kaya nung bata pa lang ako, aware na ako sa kung ano yung mga ginagawa ng kaaway. Kasi si mami, lagi niyang kinukwento sa akin na, "Anak, napansin mo, kung kailan papunta tayo doon, Hmm, biglang uulan ng malakas. hmm, Parang pinipigilan tayo pumunta. Pero pag tapos na, wala na, kalmado na yung mm, dagat." mm, Kasi inexplain mo sa akin nun na may mga kapamaraanan talaga ang masama, ang kaaway. evil one, Mm, para hindi matuloy yung mm, dapat mangyari, kung anong mm, gustong gawin ng Diyos doon sa lugar na yun. So hmm, parang ako, bata pa lang talaga ako, aware ako na there's an evil one talaga na umaatake, 'di mm, ba? Na mm, talagang pinipigilan niya yung gustong mangyari ng mm, Diyos sa atin at sa mga tao na pupuntahan natin. gano'n 'yan. 'Yan nga, gano'n. Tapos ito. Siguro nabwisit siya sa faith natin. Oo, gano'n 'yun. Tapos maliban pa diyan, yung sa papag-pre-over. Nakakatuwa kasi sabi ni daddy mo, sabi niya, "Mami, hindi ka kasi meron akong trabaho, kayo na lang ni Sainid. Tapos Oo, sumama ka tama naman pala. sa akin, pre-over ka." Marunong ka na mag-pre-over kasi nagpe-prayer ka na sa bahay, 'di ba? Ikaw Oo. na nanalangin minsan sa bahay. Ito na, punta na tayo doon. Isa lang ang pine-prayer natin, napunta naging 12. Ang dami. Oo, ang dami, dami natin na ang Pero may tagal. sense naman yung prayer ko. Hmm,
alam mo kung paano, bakit may sense. Yung Bakit? pini-offer natin gumaling, biyaya ng Talaga. Diyos yan, So, oo. parang nagtatanong talaga ako kung anong nangyayari. Ganun. Hindi ko yan maalala, lugod. Basta Itong ang mga ginagawa ko, word of pray-over. God muna. Palagi word of God forever. Tapos nakita ko, minsan naman, magbaback up ka lang sa akin. Mag-ano ka, magpe-prayer Oo. ka habang nag-word of God ako. Ganun yun. So ngayon, tapos meron nga yun, nung pumunta tayo doon, kuan yun, persecuted din kasi tayo doon kasi punta-punta na tayo sa hospital. Nape-persecute talaga. Kasama talaga ako eh, no? Tapos Talaga. nawi-witness ko yun lahat eh. Mm, Nawi-witness ko yun lahat. Ay, ang dami pang mga pangyayari na na-witness ko talaga. Hindi lang yan about healing the sick. mm. Meron pa yung casting out demons. May mga Oo, ganyan pa. oo. Pero yan sa ibang kwento na natin yan. Kasi ang ano natin is train up a child. Mm, So, balik tayo dun since nawi-witness ko yan lahat, at ang sabi mo, yun dun sa faith na yun, dun mo mm, nakita na, ay, may sarili na siyang faith. Nagsisimula na. Kasi yung bravery, mm, yung pagiging matapang mm, during that moment na hindi ako natakot sa alon. So parang dun mo na nakita na may trusting na ako sa Diyos. mm. Na alam mo, kasi kinakanta ko yan, Nakalimutan mo ikwento na kaya hindi ako takot sa alon kasi alam ko dati, kapag nakikita ko yung alon, kinakanta ko yung paborito kong kanta Ano sa yun? gawain. Kasama natin ang Ang Diyos. Di ba? oo. Paborito ko kantahin yan, Kaya hindi ako takot sa, kasi nai-imagine ko siya. Di Oo. ako matatakot, di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa Mm. ay, Ilog di ilog ako di ako malulunod. malulunod. Dumaan. Kinakanta ko kasi Oo, yan. oo. Yan ang naalala ko dati. Kaya pag kinukwento ni mami yung about dyan, maganda kasi significant pala yan na nakita mo na meron din akong faith. Kasi yan din, kapag kinukwento ni mami yung about sa boat na hindi ako natakot dati nung bata ako. Pag binabalikan ko, naaalala ko yung kanta. Yung Mm, kanta, ay, paborito ko yung kanta na yan. Pag pinapatugtog yan, pag pumunta tayo sa gawain, hmm. yan talaga paborito ko sayaw-sayawin, di ba? Meron pa ako gumaganon pa ako, di Oo, ako, oo. so, di ba? So, nare-recall Oo, natin. nare-recall. Ito, may isa akong question. Kailan mo naman na-feel na parang lumayo na ako dun sa Diyos? Parang, yung, di ba may mga phases ako na parang, ay, nag-iiba si Sained. Parang hindi na siya yung bata na kasama ko sa gawain. Ang alam ko, yun lang, yung sa high school. Oo, high school. Ano yung time na, Kasi nung college wala nang problema kasi doon naman tayo kay Tito Mike. Doon din nahasa din ako sa spirituality eh. Pero nung high school talaga, yun ang naalala ko na wala talaga akong foundation na parang na-shaken yung ano yun, relationship kasi ko. ano yun, ang age mo kasi during that, yung mga Firm. teenage years mo Ah, kasi, ang kailangan talaga sa pagdating talaga, ang pag-teach talaga, ang train talaga ng magulang, hindi lang from childhood, kailangan sa teenage years. Ang nangyari kasi parang critical ang teenage years. mas critical yung Pinaka-critical. kaysa sa ano, kasi pwede pang sumunod ang mga bata sa mga hanggang Oo. elementary. Pero pag teenage, iba na ang way niyon, ang gusto nila, Pero believe ako sa'yo, Yun, kasi di ba sa mga palabas, may mga bata na parang galit na galit sila sa parents parents, nila. oo. Lalo na sa edad ng teenager. Mm, Ako hindi, parang never ko yun na-feel sa'yo. Na kahit kay daddy, never ko yun mm, na-feel sa inyong dalawa na magalit. Although nung time na yon medyo hindi na rin kayo okay, di ba? mm, Nakatira ka na din mm, sa Santo Niño. mm, Tapos si daddy sa Little Venice. Tapos ako pa, ganon-ganon ako. mm. Parang never ko yun na-feel na may galit. Siguro may something sa pagpapalaki ninyo na I never felt na parang magrebelde. Kaya never ako nagrebelde. Ano kasi yan, rooted ka na kasi sa Word of God. Since birth kasi di sa nasa sinapupunan pag kita Parang rooted. naprotektahan, Once kasi, ang pag ganyan kasi na rooted ka sa Word of God, hindi naman yung nananatili na lang na nawawala na lang na ganyan. Planted ka na eh, nandun na ba? Saka may growth na yun. Yun nga lang kasi, Parang nawawala lang. nawawala yan kasi yung bang
nandun yung relationship na yun ng nagkakaroon ng gap na dahil nga sa ang ginawa mo, you Nag-explore. concentrate na yun yung ano mo, yung desire mo, yung nais mo lang sa Kasi buhay. ano na, parang egoistic Oo, na ganun na, yung mga oo. teenager. Kaya, Tsaka feeling ko ano ko yun, explorative years ko yun. oo. Parang hindi ko alam kung anong gusto ko, 'di ba? Mm, Pero ang kagandahan dun, alam mo, ngayon, pag binabalikan ko, okay din na nangyari yun na parang naghanap ako ng sarili kong, kasi parang siguro nung teenager ako, question ko na yung mga pinaniniwalaan ko. Kaya mm, siguro hindi na ako mahilig mag-attend ng sa El Shaddai. mm, Kasi nung nag-college tayo, nung na-introduce naman tayo kala Tito Mike mm. sa LAM, Lamshalid. oo, parang dun ulit na ano, na rekindle ba? Kasi 'di Mm. ba nagba-Bible sharing ako Mm, sa youth, sige tsaka yun. sa children Mm, pala, mm, sa World of Hope. mm, Dun ako na numbalik, alam mo, oo. dun ko na feel na wow, meron pala akong ano, may desire ako na mag-teach, mag-preach, Mm, mag-share ng word of God. So, ang mm, ganda din kasi siguro, gusto ng Diyos, kagaya sa'yo, may kulang. mm, Naghanap din ako ng kulang. Although, kung isipin mo, wala na agad kulang kasi inano sa kanya, inintroduce na sa kanyang Christianity mm, at young age pa, di ba? mm, Pero dapat isipin mo, wala nang kulang. Pero, personally ako, ibig sabihin lang nun is hindi nakabase yung faith ko sa faith mo. totoo yun. Although meron kang malaking participation kung bakit ako nag-grow sa Mm, spirituality, pero hindi dahil faith mo yan, faith ko din yan. mm, Kagaya ng sinabi mo kanina na mm, pinaniniwalaan mo kasi na may iba-iba tayong faith, iba-iba mm, tayong mm, plan sa buhay at mm, Diyos sa buhay mm, natin. So ngayon, pag binabalikan ko, ang ganda din na naging journey ko. Kasi mm, yung turning point ko is yung time na ah nawalan ako ng interest kasi mm, mm, dun ko rin naman nakilala ang Diyos paunti-unti, mm, 'di ba? mm. So malaking bagay din na na hinayaan mo ako. Ang ganda lang kasi pag sinabi mong train a child, parang kailangan hands-on ka lagi. Mm, Pero ang reality is you let go talaga. Ano? mm. And let God. Oo, yun ang nangyari kasi hindi kita makontrol, ang Diyos na makakapag-kontrol sa'yo. Kaya ang ginagawa ko, Lord, panalangin lang Oo. kita. Pero hindi mo alam na nanalangin lang Oo. ako. It works. Gano'n, kaya nag-work Talaga. talaga ang It worked talaga prayers. sobra. Mm, Kasi kahit ngayon, alam ko yung pinaka problematic ka sa akin nung college eh. mm, 'Di ba yung iinom ako. oo, Pero never kita narinig na, "Wag ka na mag-iinom." mm, Tapos minsan nga pinapayagan mo pa nga nasa bahay kami kasi mas gusto mo nakikita mo ako, 'di ba? mm, Pero ramdam ko sa'yo hindi ka masaya sa ginagawa ko kasi imbes na makihalubilo ka sa amin, hindi ka magse na makikisama, mm, andun ka lang sa kwarto. mm, Tapos minsan may mga time, si Junjun nga, sinabihan ako ni Junjun yan dati, mag-boyfriend pa kami, 'di ba? hmm, Na labas ka ng labas, tapos uwi ka ng madaling araw, na hinahayaan mo lang si mami mo na nasa bahay mag-isa, tapos hmm, mag-aalala sa yan yung mga rason kung ba't kami nag-aaway dati ni hmm, Junjun eh. Pero pag naaalala ko, sabi ko, oo nga no, parang si mami never akong pinagbawalan. mm, No? Supportive ka lang. Pero in a way na aram ko, masama yung loob mo. Kasi hindi mo gusto yung nangyayari sa mm. akin na araw-araw umiinom. Kada Sabado, Linggo. Alam mo ang ginawa ko lang sa'yo, sinasabuhay ko lang yung mga pinag-aralan ko sa kuan. Example, anong Sa Bible verse? katulad ng sinasabihan yung inano ni kuan ni yung mga aral na ano kina Brother Mike Velarde. Kaya yung tinatandaan ko yan yung pinakaunang-una kasi marami kong pinagtatandaan dahil nga doon sa mahilig ako mag-take note. Hindi ko alam ang Biblia, pero doon sa halimbawa, don't worry, yung Mm. may namahakbang yan si Brother Mike Villardi, yung di mga preachers, 1, 2, 3, 4, 5, don't worry, be Mm. happy. Yung mga ganun-ganun, di ba? Example lang yun. Ginagawa ko, yun. Hinahanap ko yung verses kung alin yung don't worry nakalagay. Okay. Ganun yun. Tapos ano, yung ginagawa ko, Lord,
tinuturo ako ni Lord na hindi ka mag-think negative sa'yo kasi sabi nga na pag-aralan ko nung kay Brother Mark, sabi niya, do not think about the negative side of your life, just the Okay. positive. Yung mga ganun, force yun, ganun ang ginagawa ko. Sabi ko ganun, hindi ako mag-isip Pero masama. ano, may disappointment sa part mo na gano'n nangyayari sa akin nung time na yun? Hindi. Yung nabibido, parang gano'n. Hindi ako Bakit? ganun. Anong Kasi perspective? ang Para lang malaman ba ng ibang ano, anong ang ano perspective ko mo lang dun? kasi sa akin, ang ginagawa ko kasi yung tiwala ko sa'yo, tiwala ko sa Diyos. Dalawa Okay. lang yan. Ganda. Ganun Oo. ginagawa Alam ko. mo, ang laking, i-share ko lang, ang laki talagang bagay Hmm. ng pinagkakatiwalaan. Kasi yung pinagkakatiwalaan, alam ko kasi na pinagkakatiwalaan ako ni mommy, ni daddy kapag sinabi ko uwi ako ng ganitong oras. Hmm. Uwi talaga ako. Yan, Tsaka yan. pag sinabi ni daddy ay ni mommy na kailangan may maghatid sa'yo, kailangan kasama mo si Coco or si Herbie na alam mo ba Oo. sabi mo kasi silang dalawa lang yung pinagkakatiwalaan mo na Oo. lalaki, 'di ba? Totoo din naman, 'di ba, na nakakauwi ako ganyang oras, ganito. So parang sa part ko, kaya siguro, glory to God, kaya din siguro na umabot ako sa ganitong edad na sa awa ng Diyos wala naman mga nangyaring extreme sa akin, Mm. na ako na mismo ang tumigil uminom. Mm. Kasi nga, At kaya, ikaw ang witness do'n kung ka, bakit ako tumigil. kaya nga, yung time na yan, yung mga time na ganun ginagawa nyo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, kahit lumalabas ka, nanalangin ako. Oo. Kasi alam mo, ganito yun. Tsaka nakakatulog ka, in Mm, fairness. Tsaka kaya ako naninilangin kasi alam ko, tiwala ko sa Diyos na pangangalagaan Galing. ka. Glory to God. Kung saan ka man naroon. Basta ako panalangin lang ginagawa Ang ko. galing talaga. Ganun. Tapos ngayon, ang nagustuhan ko naman kasi sa'yo, pagka nagpaalam ka, sasabihin mo sa akin, Mami, hanggang alas 4 lang. Naalala mo yun Oo. yung nagpunta, ano ba yun kayo, mga kaklase mo doon, Sa ano Commonwealth kayo ba? sa Commonwealth Commonwealth. doon Swimming sa pool. swimming pool. Sabi mo, Mami, hanggang alas 4 lang. Tapos mag-extend. Nag-extend ka, nagtumawag ka. Kaya, tiwala Oo. ako, yung ganun. Kasi marunong ka rin sa akin Tsaka alam mo mag-ano. yung pakiramdam ko nun, hindi ako takot. Mm, Pero ayoko lang masira yung tiwala mo. mm, Kasi parang ako, ayokong nabibido. Parang ayoko nabibido ko ikaw, parang gano'n, nung time na yun. Kaya pag sinabi ko, ay si mami, alam ni mami kasi uwi ako ng ganito, ng ganyan. oo. Talagang sinasabi ko talaga, uwi na ako. Mm, Oo. Kaya nga nagtataka sila sa akin dati. Bakit daw nung college ang ano niyo na ni daddy sa akin, ang luwag. oo. Kasi sabi ko sa kanila, kasi nung high school hindi ako gala kagaya sa inyo, nagpapaalam ako kung saan ako Oo. pupunta. Mm, 'Di ba? oo. Pag galing sa school, sabi ko, tambay lang kami sa plaza nila Jewel. Oo. Pag-uwi, eksakto 6:00 nasa bahay na talaga ako. Mm, So hindi talaga ako problema pagdating diyan, hindi ako mahirap hanapin, mm, 'di ba? mm, 'Yun. So ibang ano din, malaking bagay din dun sa sinabing train up a child, mm, yung sinasabing trust. Trust God and mm, trust your child. mm, Kasi totoo yan, eh, totoo. mm, Na-prove ko yan sa sarili ko na yun yung sinabi ko sa'yo 'di ba, Mina, kapag pinagkatiwalaan mo ang tao, mm, makikita mo talaga na gagawin niya ang lahat para maprotektahan yung pagtitiwala mo sa kanya. mm, Kasi alam mo na-apply ko yan ngayon sa mga relationship ko kahit kay Jun mm, or sa ibang tao, mm, na pati ako naging gano'n din. Parang, mm, ay, parang maganda nga na pagkakatiwalaan ko 'tong tao na 'to kasi kahit magkamali siya or hindi, mm, binibigyan mo siya ng chance. Kaya nagugulat ako sa marriage ko. 'Yan, kunwari si Junine may mga bagay na gusto kong gawin niya, hindi ko sinasabi pero nagagawa niya ng hindi ko kailangan mm, sabihin. oo. Kasi simply because nirespeto ko yung process niya. Mm, Nirespeto ko kung kailan niya magagawa yon. Tiwala lang na in due time, mm, maiintindihan niya yung mga pangangailangan mo. mm, Same thing din sa akin na pinagkatiwalaan mo ako na actually never never mo inimpose na alagaan kita pagtanda mo, eh. Nagulat na lang ako, nagkaroon na ako ng desire. Kasi alam mo, anak, kung bakit ganun. Ang Naalala ko yung word of God sinabi na hanggang sa pumuti.
tumanda at tumuti ang buko, pangangalagaan ako ng Diyos. Kaya ako naman, hindi ako nag-obliga na kahit sino yung inugali ko na hindi ako mauobliga. Sabi ko hindi ako. Kasi alam ko hindi ko pabayaan. Isipin mo naman yung aking magmula nang magbalik loob ako sa Diyos. 'Di ba? Nag-alaga lang ako sa iyo. Hindi naman ako nagtrabaho. Until na wala pa nga akong trabaho, napansin mo 'yon. Simula nung nagsabi ka kay Lord, pauwiin mo na ako, wala. Wala talaga. Wala na akong trabaho talaga. From 10 years, 10 years ka nagtrabaho, tinigil mo. Wala talaga. Kaya nga, makikita mo yan doon, bakit ganyan na lang ako talaga, aking sarili. Din mo, hanggang ngayon, mother ka pa din. Dito, mother pa rin ako dito. Ito, dito na naman sarap siya na tulog, oh. Dito na naman siya. Ikaw, nakita mo kanina ko paano lumipat sa'yo? Ay, nakita ko. Lumipat ka sa akin. Dito ko pinapahiga sa'yo. Mamaya, papakita ko yun sa clip. Yun, ganun yan. Ito, continuation niyan sa baby ko. Kaya ganun, alam mo, tulog, oh. ganito talaga to na ewan ko ba, palaging pupunta sa kwarto yung pupunta. Kasi nga, di ba, yun nga, motherly talaga ang alam mo. Nagising, kaya parang wala akong katapusan maging nanay. Nanay pa rin ako nitong Joy, baby ko. Tay Pudel ito. Tay Pudel. Okay. Sleep, baby. Sorry. Nasa boses. Okay. So, ang makikita natin na reflection dyan sa sinabing train up a child in the way he should go. Ang ganda nung pagkakasabi ng in the way he should go. Kumbaga, yun na talaga yung plano ng Diyos sa kanya. Kumbaga, ikaw na lang nagpapatupad. Parang sa school, di ba, ang purpose ng school is to educate children. Para kung ano man ang matutunan nila sa school, may kahihinatnan, may learning sila. Pero sino nagpapatupad nun? Teacher. So parang ganun ang mother or ang father na may plano na ang Diyos sa batang yan. Ang batang yan, lalaki yan na magiging, sabihin natin, magiging doktor. Or ang bata niyan is magiging provider of the family. Ang batang yan ay, sabihin natin, maging preacher. May plano na talaga ang Diyos. Pero kung paano mangyayari yun, kailangan may participation talaga yung parents Ganun na talaga. mailatag. Pero, ang nami-misinterpret ng parents nowadays, sa perspective ko lang, they pressure so much yung mga anak nila. It's because bilang parents din, they put their trust in themselves. Kung paano sila magiging magulang. Kaya, iniisip nila, ganito ako magiging magulang. Pero alam mo, sa observation ko, ikaw never mo tinignan ang sarili mo kung paano ka magiging magulang. Sinunod mo lang kung ano yung nakikita mong gusto ng Diyos ipagawa sa'yo. Kasi pag tinatanong kita, Mi, ano ba ang sa tingin mo fulfillment mo bilang tao? Never mo kinakwento na nagpalaki ka ng mabuting anak. Ang kinakwento mo lagi na fulfillment mo is yung nakasurrender ka sa Diyos, tapos nakapag-share ka ng word of God. Tapos sabi ko, hindi mo ba alam ang purpose mo? That only speaks na talagang hindi mo inon. Hindi mo inon yung pag-glorify sa pagiging parent. Kasi alam mo na Diyos at ang totoo talagang naging parent throughout the years na lumaki ako. Kasi siya talaga ang naging magulang sa akin. Ba't di ako kumbaga nandiyan ka lang. Naka-guide ka. Parang si Mother Mary. Kasi mo, never naman niya pinangunahan. Although may times yung sa wedding at Cana. Pero kinailangan yun ni Jesus para mag-start na yung yung mission niya, yung sa turning water into wine. Diba yung sinabi niya kay Jesus na parang now, 'di ba? Tapos sabi ni Jesus sa kanya, "Woman, this is not yet the time," 'di ba? Tapos parang ayaw niyang panganahan kasi. Niya. Pero
Pero in-encourage niya pa rin si Jesus na go. Gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos, which is yun na nga, tinurn niya yung water into wine. Mm. So, sa first na miracle, or let's say, sa first na mission ni Jesus, ang nag-udyok sa kanya, si Mary. Mm. So, malaking participation talaga ng mother. Kasi from the very beginning, pinanganak si Jesus, andyan si Mary. Mm. Tapos, nung nag-first mission si Jesus, andyan pa rin si Mary, wedding at Cana. Mm. Kasi dun siya nagpakita ng kanyang pagiging Diyos eh. Mm. Tapos sa pinaka-last na moments na kanya buhay, nandun pa rin si Mary. So Oo. isipin mo kung ano talagang participation ng isang magulang is just to be there. Mm. Just to be present. Mm. Hindi mo kailangan maging perfect na mother, perfect na father. Kasi ang Diyos ang magiging perfectong magulang. Kailangan mo lang maging present. Mag-yes ka sa pagiging magulang mo. Mag-yes ka. And once you ma-accept mo yung yes na yon, ang Diyos na magtuturo sa'yo kung paano ka magiging magulang. Diba? Mm. Tama yung sinasabi mo sa akin na talaga, calling talagang sa akin ng Panginoon to be a mother. Kasi kahit nga lang ngayon, ganito yung mga naranasan ko kung saan sa ako pumunta, yung mother talaga nila. Tinitreat ako mother. Mayroon pa nga iba nag-iimbita sa akin, Mama, Mami, kung punta kayo sa birthday, yung mga ganun ba na, di ko naman kasi akalain na magiging ganun ang Dito ka sa tingin nila sa subdivision, akin. kahit dinadaanan lang natin, Mommy ang tawag sa'yo eh. Mm. Mm. Ako naman, sa akin kasi, sa sarili ko, ang fulfillment ko, kung tutusin, hindi ko naman talagang inaasahan yung ganito mga fulfillment na dumarating sa buhay ko. Kasi after lang ako sa God's will be done. Yun ang palagi kong sinasabi. Kahit nga noon eh, kaya nga si kapatid ko, si Manoy, ang ano niya talaga alam niya sa akin na God's will be done. God's will talagang sinusunod ko. Kasi kahit nga ako, kahit sinong sasabihin ko, sinasabi ko, God's will be done. Palagi, So given na kapag dahil God's will be done, so feeling ko ang fulfillment mo is kapag nangyayari yung gusto ng Diyos. yun na Which is yun. kung wari sa akin, sa part ko, alam ko, naramdaman ko mami yung saya mo nung na-renewed ako. Mm, 'Di ba yung nag-confess ako sa Catholic tapos nagpa-deliverance din ako. oo. Grabe naramdaman ko yung ano mo, dun ako parang natuwa din ako sa sarili ko na parang kahit nakapasa ako sa board exam or kahit na nakagraduate ako ng college, iba yung fulfillment nung nakita ko na sobrang saya mo. Mas Mm, masaya ka pa nung na-deliver ako, na-renewed ako, oo. tapos yung nanumbalik yung relationship ko sa Diyos, 'di ba? Sabi ko Oo. mas parang mas masaya pa si Mami doon. Kasi ano yun eh, pinalaki, di ba sabi ko, so pinalaki na tayo kita sa Word of God. Tayo, sa mga Christian songs. Kaya ang sa akin kasi, yung mga pagdating sa spiritual, mas masaya talaga ako Oo, diyan. totoo. Nararamdaman ko yan eh. Kasi alam mo bakit, hindi ako nahirapan sa'yo na magpalaki. Kasi hindi ako nag-anong sarili kong effort. Mm. Basta ako manalangin lang na pagtitiwala lang sa Diyos na i-renewed ka at the Oo. perfect time. Yung mga ganun ba, panay Hindi spiritual. mo na-anticipate ano? Hindi mo Mm. na-anticipate, nagulat ka na lang Ayaw din ko eh. kasi alam bakit. Pero nung time na yun, na nagsistruggle ako, nababasa mo na parang may nangyayari sa akin. Alam ko. Di ba yung nag-aantay ako ng result? Oo. Yung nag-ano na ako, nag-iiyak-iyak na Oo. ako. Ayun. Oo. Alam mo, ako kasi, kaya hindi ko tinitingnan yun kasi 'di ba ang dami ko ng frustrations. Kung bakit ayaw kong tumingin sa yung mga frustrations ko. Kasi ano yun eh, alam ko yung nangyari sa akin pag may frustrations ako, 'di ba? Iba, iba ang reaction ko, ganun. Nadadown. Nadadown ako. Ayaw ko nga kahit yung mga pag self-pity sa akin, hindi ako Hindi mo na nagsi-self-pity, inaalaw. hindi ko inaalaw. Tapos ang basta ang ginagawa ko, ang resulta, kung ano yung resulta, yung fulfillment, pag nangyari na, dun ako talagang masaya. Oo. Yun ang sa akin. Kasi pangit din yung ina-anticipate mo eh. Parang Mm, mabibido ka nga, yun. ang tagal naman, ba't parang hindi pa 'to nagbabago si Sainid, 'di ba? Pero Hindi kaya ko, di ko yun na-feel sa'yo, Mi. Kasi hin, parang inintindi mo yung process ko, 'no? mm, Kaya nga ako, bilang Kristiyano, hindi ko rin fino-force yung
pagbabago sa mga tao na nakapalibot sa akin. Hmm. Parang parang tinuruan din ako ng Diyos na may mga process ang mga tao. Ang Mm. importante lang ipagdasal mo lang sila na magpatuloy sila sa proseso na yun. Kasi may Mm. mga tao na mabilis ma-frustrate, titigil na talaga. Ano yun eh, ganun ngayon kasi kahit nga ngayon meron mo na one-on-one, di ba? Ngayon sa mga pag-aking Bible study, Bible sharing sa kanila, may nakakain sila mga kanyang spirituality na nakita ko. Basta ang ginagawa ko lang, according to leading ng Holy Spirit, kung anong gustong gawin sa kanya, ano mga word of God, ano yung mga topics na gustong ano sa kanya. Basta kung ano lang gusto ng Panginoon. Tapos, ginagawa ko na lang prayer kasi di ba may nakasulat sa Bible, sabi pa nga doon na tayo ang nagtatanim, Yun na tayo ang nga. nagdidilig, Yun na nga tapos hinahanap. ang Diyos ang Oo, nagpapalago, papalago. Yun yung nagpapalago. hinahanap ko. Bible. Ganyan yun. Kaya nga ako, ang ginagawa ko, anak, Tao ang nagtanim, at tayo as na nagdilig. tayo nagdidilig, Partner Diyos ang yon at nagpapalago. magpapalago. Kaya nga, ako, tinatandaan ko yun. Sabi ko, Lord, ikaw sabi, palaguin mo po siya. Kaya nga minsan, pag nakakita ko sa isang kasi akala niya hindi ako nakaka-discern ako. Kaya ang ginagawa ko, sabi ko, Lord, ano, may discernment nga ako sa kanya na ganito ang mangyayari, ganyan. Sabi ko, ganun, Lord, wag niyong hayaan na magtagal siya, di na siya mag-attend ng Bible study, Kahit di sa akin, siya ginagawa mo yan eh. Oo, ganun. Kaya nga ang ginagawa ko, bumabalik talaga. Oo. Kasi ang pagkaalam ko diyan, once na tinawag kang ng Diyos, once na taniman ka na Oo, ng hindi niya salita ng Diyos, hayaan. hindi na hayaan. Yes, Ano ka exactly. na, sa Kanya ka na. Kahit pumiglas ka pa, hindi niya sasayangin Hindi. yun eh. Kaya nga di ako kaya Hindi ka parang nag-worry, hindi ano? ako Totoo nag-worry. kasi alam mo, ako perspective ko lang to. Hmm. Those people na they encourage people out of fear. They Oh. encourage people to know Jesus out of fear. Is yun yung mga tao na walang tiwala sa kakayahan ng Holy Spirit. Hmm. Like for example, ako, kung Hmm. pinipilit kita na intindihin mo yung pananampalataya ko, Hmm. kung ang proseso mo hindi ka pa ready, Hmm. ang tendency niyan, pag tinatakot kita, Hmm. tatakutin kita na pag hindi mo to maintindihan ngayon, wala ka ng salvation, what will happen? So parang, ang nangyayari is, bakit atat na atat ka? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang kayang gawin ng Holy Spirit Mm. na kailangan ikaw ang magpatanggap sa tao na yan? Mm. When in fact, may sariling kilos ang Holy Spirit na once it happened, pwede nga in an instant Mm. magbago eh. Kahit nga minsan, yung mga nasa bingit na ng kamatayan, Mm. sabihin mo ilang taon siya na hindi nakikinig ng word of God kahit nilapitan siya, pero nandun sa end of his life, Mm. nagpakilala ang Diyos sa kanya, and Mm. then, nag-yes siya, tapos na. Totoo Talagang, 'yan. andun na siya sa Diyos. Ganun ang ano ko, ganun ang tiwala ko sa Diyos na, hindi hayaan ng Diyos. Eto, si Pastor Rick Warren, one of his teachings, Mm. na sabi niya, it's really impossible and it will never happen na never mo ma-encounter si Jesus sa life mo. Mm. Jesus will always, parang, gagawa siya ng paraan Mm. para magpakilala sa'yo. Kahit ano ka pang religion pinanganak. Totoo Kahit 'yan. pinanganak ka pa sa lugar na walang Jesus. Totoo 'yun, kasi ganito Kasi 'yun. powerful siya. Amen. Kasi noon, talagang hindi perfect timing talaga sa akin kasi nung on the way ng 10 years ko, 'di ba, kumaawit ako sa abroad. May nabigay sa akin na Biblia, umabot pa ng 2 Biblia. Pero hindi pa perfect timing sa akin 'yun na magbalik loob ako sa Diyos. Kaya kahit bigyan ako ng kahit 10 pang True, Biblia, kung hindi ko oo. pa talaga oras, wala Oo. talagang At saka ang nangyayari wala kasi, pa. when you force people, may resistance. Mm. Kaya ako, one thing about me kung bakit hindi ako attached sa church or sa samahan ng mga church Oh. people is because I had an experience na people force me to stay there Oo. in that community, in that church, to the point na hindi ko na mahanap yung sarili kong relationship sa Diyos kasi Mm. bound na lang ako. Mm. Bound na lang ako dun sa church na yun, sa kung ano yung dapat Mm. gawin, Mm. ano yung godly, ano yung Mm. dapat kong sundin. Mm. Sabi ko, paano yung pagkakakilala ko sa Diyos? Masisira yun or Mm. mawawala yun? Mm. Samantala, directly nagpakilala sa akin ng Diyos, Mm. bakit mo lilimitahan yung
yung kakayahan kong makilala ang Diyos sa ibang paraan. Mm. So, yun din ang reason ko kung bakit. And naiintindihan ko yung ibang tao na hirap mag-open up kasi may ganun silang fear na pinipilit mo ko eh. Mm. Sa relationship ko sa Diyos, ito yung kilala ko eh. Dito siya nagpakilala sa akin eh. Kaya sadly, may mga tao na nagpakilala ng Diyos sa kanila pero nawala sila. Hindi na sila Mm. hindi na sila nagpatuloy Mm. kasi na-discourage. Oo. Na-discourage Oo. dahil sa takot or sa ang tao in human nature, we don't want to be controlled. That is why may free will tayo, Mm. gifted by God. Amen, amen. And yung free will na yun, it's not to do our own will. The free will is just to become genuine sa ating kagustuhan Mm. na makilala ang Diyos. Kasi kung wala tayong free will, para lang tayong mga puppets. 'Di ba? Oo, totoo yan. Mga kumbaga, Diyos ako, mga alipin ko kayo, wala Sumunod ka kayong lang sa akin, sariling, di ba? yes, Ganun wala kayong nangyari. sariling desisyon. Mm. Pero dahil may free will tayo, ibig sabihin, hinayaan tayo ng Diyos na makilala natin siya sa paraan na may sarili tayong desisyon. Kaya ang laking bagay na ang parent is very understanding. Mm. Pero ang pinakamalaking bagay is yung parent talaga magsasubmit muna sa Diyos. Parang pinapakita yung nangyari sa akin. Ang programa parang iisa lang. Kasi, di ba naalala mo ng yung palang ginagawa sa akin ng Panginoon, nag-prepare din Parang sa parehas maging lang. mother. Oo, Ikaw rin preparation ganun talaga. din. Relation talaga. Yeah, Kung oo. makita mo talaga, kung titingnan mo ang work talaga ng Diyos, makikita mo Perfect. talaga, perfect talaga. Ang participation talaga lang natin is to be present. Yun nga. Wala naman talaga tayong dapat gawin. Oo. Kahit sa circumstances, present lang tayo. Oo. Kasi ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Yun. Di ba yung sinasabi na stand firm Amen. and Totoo the yun. Lord will fight for Fight you. for you. Di ba? Stand still. Di ba? Kaya sabi, I will be still and know you are God. Kasi parang, you trust lang. Kasi hindi mo naman kailangan mag-effort kasi alam ng Diyos na hindi natin kaya by our own will. Kaya sinasabi ng Diyos, hayaan mo akong kikilos. Ang kailangan mo lang tumayo, ang kailangan mo lang hawakan yung banner. Oo. Di ba? Habang nakahawak yung banner, mananalo yung mananalo kayo sa war. Tapos parang si Noah, hanggang nakataas yung rod mo. Hindi yung dagat. Hindi magsasara yung dagat. Makakadaan pa rin yung mga, si Moses pala. Si Moses. Makakadaan pa rin yung mga tao. So parang ang participation ng lagi ng tao is to say yes. Just say yes. Diba? And I will, kumbaga, where God guides, He provides. Kumbaga siya na bahala. Siya na bahala sa strength, siya na bahala sa wisdom, ano pa, sa gift, sa talents, siya na bahala. Kailangan mo lang maging present. Kailangan mo lang pumunta doon. Kasi, ano ba yun? May preaching sa gawain ng Diyos na si Lord daw may gift sa'yo. Pero kailangan pumunta ng simbahan. Sabi niya, bakit kailangan pumunta sa simbahan? Ipadala mo na lang dito sa bahay. Hindi nga, andun nga yung gift sa simbahan. Sabi niya, ano ba yun? Mag-gift tapos pupuntahan pa. Bahala ka. Sabi niya, hindi naman ako nakatanggap ng gift eh. Wala namang gift si Lord sa akin. Sabi niya, may gift si Lord sa'yo, hindi ka lang pumunta. Hindi ka lang present. Oo, di ba? So, kailangan mo maging present sa gift ng Diyos. Paano mo ibibigay sa yung gift ng Diyos kung wala ka doon sa mismong lugar kung saan niya bibigay? Kasi ganun yun eh. At saka akala ng mga tao is bargaining ang Diyos na bibigay niya sa yung biyaya basta kailangan pagdaanan mo to. Hindi. May condition. Actually, yung mga pinagdadaanan natin on our own benefit din. Kasi doon sa pinagdadaanan natin may growth. Amen. Kaya pag may mga nakakausap ako ng kabataan, lalo na yung mga nakakabata sa akin ng mga kaibigan natin, na nagsasabi sila, ate, ang hirap naman ito, ang hirap naman ng ganyan na ganyan. Sabi ko, kaya ka nahihirapan kasi hindi mo pa naiintindihan. Pero pag naintindihan mo yan, hindi ka na mahihirapan. So, ibig sabihin, learn. Keep on learning.
That's one thing na lagi kong sinasagot sa trabaho ko kapag may evaluation kami. What is your biggest achievement for this year or for this quarter? Sabi Mm. ko, I learned new things. Tapos, natutuwa ako kasi, pag sinasabi ni TL or Mm. ng mga boss ko na, I like that you allow yourself to learn, to become parang teachable. Mm. Kasi sabi ko, yun din ang gusto ko. Kasi simula nung ah, nagkuha ako ng professional teaching, Mm. yun yung bagay na gusto ng Diyos. Yung matuto akong matuto. Mm. Yung magkaroon ako ng desire Oo. na matuto. Mm. Na hindi ako mawalan ng interes na Mm. matuto. Mm. Kasi ang buhay ganun.